Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan sa ngayon itong pagkukumpara dito kay Michelle Gumabaw at kay MJ Perez bilang conference MVP. Ating pag-uusapan itong mga sinasabi ng netizen na mas deserve daw ni MJ Perez na manalo bilang conference MVP dito sa kakatapos lang na PVL Invitational. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So officially is natapos na po itong ating PVL Invitational at hinirang po na champion or gold medalist itong Creamline. At pangalawa naman itong Signal HD Spikers, and on the other hand sa third place is nakuha ng Kurashiki Ablaze. Okay, so dito mga kapolitika, yung mga individual awards na nakuha kagabi dito sa awarding ceremony, ang final MVP ay si Kyle Negrito at sa conference MVP ay si Michelle Gumabaw, sa best setter ay si Kyle Negrito, opposite spiker ay si MJ Perez, at yung best outside spiker ay si Erica Stanton. Meanwhile, the middle blocker is si Jackie Acuña, and then the rest is binigay na doon sa Kurashiki as sa Escola. Okay, but dito is napag-usapan natin actually days before matapos pa itong PVL Invitational ay napag-usapan na natin yung mga listahan. Meron na mga listahan mga kapolitika na kung saan is nag-circulate online. Sino-sino ba yung mga individual awards na may possibility na manalo dito sa invitational na conference. Okay, andyan sila Negrito, andito sila Gumabaw, sila Erica Stanton, sila Bernadette Pons, at the same time itong si MJ Perez. But nung nag-awarding ceremony kagabi is ibinigay talaga kay Negrito at kay Michelle Gumabaw itong MVP. So final MVP at then conference MVP, kasi napag-usapan nga natin na kung saan is base sa statistics is lamang itong si Michelle Gumabaw kung ikukumpara dito kay Bernadette Pons. And hindi lang naman po kinukuha sa champion na team yung MVP kung ikukumpara mo nga dito sa All Filipino Conference na kung saan is ibinigay kay Brooke Van Sickle itong final MVP, knowing na hindi naman sila nag-champion para dito sa All Filipino Conference 2024. So dito mga kapolitika, ang pinaka-reason talaga kung bakit hindi ibinigay kay Perez itong MVP ay sa kadahilanan na isa po siyang foreign guest. Okay, so dito sa invitational ay hindi pwedeng manalo ang foreign player mga kapolitika. Okay, so dito is nakikita natin kasi days before is sinabi na natin na bago man lang ikasal itong si Michelle Gumabaw ay dapat na bigyan siya dito ng regalo, which is itong MVP nga. Okay, and I think is deserved naman ni Michelle Gumabaw ito kung pagbabasyan yung statistics. Kaso nga lang is marami ngang nanghinayang talaga at nagsasabi na dapat daw ay binigay ito kay MJ Perez. Kasi kahapon lang pala mga kapolitika is nagulat ako, 42 points pala itong pinaulan na puntos ni MJ Perez kontra dito sa Creamline Pole Smasher. But ito nga yung naging downfall talaga ng Signal, kasi walang katuwang itong si Perez na bumuhat ng kanyang team. Hindi naman ganoon ka-efficient itong sila Molina. Yung laro niya kasi is weather lang din, at the same time itong si Basas. So maliliit na mga na mga figures itong nako-contribute nila, although meron silang nakakapunto sila, but hindi ganoon kalaki kung ikukumpara mo dito sa Creamline na kung saan is well distributed yung points bawat players. So 42 points po yung nakuha ni MJ Perez na puntos dito kontra sa Creamline. 37 attacks, 2 blocks, 3 aces, 11 digs at 17 receives yung performance po kahapon ni MJ Perez, kung kaya marami po ang nasasayangan. Actually personally ako
is nasasayangan rin ako dito kay MJ Perez. But mga kapolitika, we have to stick to the rule na kung saan is hindi pwedeng ibigay sa mga alien yung MVP dito sa PVL Invitational. Okay, but meanwhile is parang happy naman itong si Perez kasi nga doon sa reinforcement is naka-bronze sila, and then ngayon is naka-silver na naman itong si Perez dito sa PVL Invitational, and double award itong nakuha niya. And mga kapolitika, pag-uwi pala ni itong foreign guest ng Signal, ang sinasabi doon ay baka mag-retire na siya. Sinabi niya doon sa interview after ng laban nila dito sa CCS. Okay, but kasi nasa 37 na rin itong si Perez, and next year is 38 na siya. So siguro is pagod na rin siya maglaro, and wala na pong dapat pang patunayan itong foreign guest ng Signal HD Strikers, mga kapolitika. Okay, but ngayon is let us just celebrate itong pagkapanalo po ng Creamline Cold Smasher, at talagang pangatlong championship na po ng Creamline this year, mga kapolitika. Okay, so far ito yung naging issue ngayon online, itong pagkukumpara dito kay Perez at dito kay kay Michelle Gumabaw bilang conference MVP. Okay, kasi marami ang nagsasabi na mas deserve daw ni Perez ang MVP, but according sa rule is hindi pwede na ibigay sa kanya. Okay, so mga kapolitika, kung kayo yung tatanungin, mas deserve ba ni Perez itong MVP award dito sa PVL Invitational, or mas deserve si Michelle Gumabaw? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.